Tumango siya sa tanong ng dalaga. Oo, nakita niyang bumalatay ang sakit sa mga mata ni Georgina. May isang butil ng luha ang kumawala sa kaliwang mata nito. Vincent felt awful and he bit his lower lip when he saw her tear. Nasasaktan siya sa nakikita niya ngayon. Kasalanan niya kung bakit ito umiiyak. Let me go, Vincent. Malamig na sabi ni Georgina sa kanya pero umiling lang siya. No, Georgina, I won't. Baka makawala ka na naman sa akin. Nakita ni Vincent na magkasalubong na naman ang dalawang kilay nito at halatang nagpupuyos na ito sa galit nang dahil sa kanya. Bibitaw ka ba o mag-iiskandalo ko rito? Mariing tanong ni Georgina. I said, let me go. Napaatras siya ng malakas. Georgina brushed her tears away roughly with the back of her hand. Akmang lalapit na naman sana si Vincent sa dalaga pero pinigilan siya nitong lumapit. Ayokong maging kabit, Vincent. Kasal ka pa rin sa kanya. Sobrang nasaktan ako noon nang malaman ko na nagpakasal kayo ni Colleen. Tapos ngayon ay... Nagtatakang kumunot ang noo ni Vincent dahil natigil ito sa pagsasalita. Nakita niya na nanlalaki ang mga mata nitong nakatingin sa likuran niya. Lilingon na sana siya nang may biglang yumakap sa kanya mula sa likuran. Vincent, nagtatampo na ako sa'yo. Akala ko ba sasamahan mo kung mamili ng gown para sa gaganaping event? Marahas niyang inalis ang pagkakayakap sa kanya ng asawa at sinamaan ito ng tingin. Hinabol niya ang papasakay na si Georgina sa isang taxi. Kaagad niyang hinawakan ang braso nito nang maabutan niya. Napabaling ang mukha niya sa kabilang banda nang malakas siya nitong sinampal sa pisngi kaya napabitaw rin siya sa dalaga. Huwag mo na akong lalapitan, Vincent. Hindi ka lang manhid. Sinungaling ka pa. Naiwan na lang si Vincent na nakatayo at nakangit. Tingin sa papalayong sasakyan. Napahilamos siya sa kanyang muka at bumaling siya kay Colleen na nakangisi lang sa kanya. He was in a deep shit right now. Nagmamadaling sumakay siya sa kanyang sasakyan at iniwan si Colleen na nag-ieskandalo na roon sa restaurant. Hindi niya alam kung ano na ang gagawin niya ngayon para mapaamo si Georgina. Walang tigil sa pagsisilandasan ang mga luha ni Georgina sa kanyang pisngi. Kailan ba matatapos ang sakit na pinaparamdam sa kanya ni Vincent? Tapos na siya sa yugto ng pagdurusa at pagsisiksik ng sarili niya para lang magustuhan siya ng doktor. Inaamin ni Georgina na hanggang ngayon ay nasasaktan pa rin talaga siya sa katotohanang nagpakasal ito kay Colleen. Kung hahabulin siya nito na malaya na sa asawa ay papayagan niya ito. Okay sana kung wala na sila at annulled na ang kasal, pero hindi. Ayaw niyang ilagay ang sarili niya sa komplikadong sitwasyon. Sa totoo lang, ay tatanggapin naman ni Georgina si Vincent kung ipapakita at ipaparamdam nito sa kanya na hindi siya pang second choice lang, na siya lang ang babaeng mahal ng lalaki. Ang doktor pa rin kasi ang nagpapatibok ng puso niya. Lumipas man ang mga buwan at hindi niya iyon itinatanggi. Ngayong kasal na ito sa doktora at wala pa lang annulment na nangyayari, ay hindi na talaga sila pwede. Kahit sabihin pa nito na siya ang totoo nitong mahal. Dapat ang mahalin lang ng lalaki ay ang asawa at hindi siya. Sobrang mali kapag pinatulan niya ang doktor dahil sa mata ng lahat, sa mata ng Diyos, maging sa batas, ay kasalanan ang magmahal ng taong nakatali na sa iba. Itinigil muna ni Georgina ang sasakyan niya sa gilid ng kalsada at binuhos ang lahat ng sakit ng nakaraan na bigo niyang ibaon sa limot. Sumandal na siya sa kanyang inuupuan at humugot ng malalim na hininga para maibsan ang sakit na nararamdaman. Ngunit sa ilang ulit niyang ginagawa ay wala pa rin palang epekto iyon. Marahas niyang pinahid ang luha niya nang tumunog ang cellphone na nasa bag niya. Mabilis niyang kinuha ito at sinagot nang hindi man lang tinitingnan kung sino ang tumatawag. Hello? Miss G, pinapatanong ni Mr. Locarno kung kailan daw po matatapos ang pinapagawa niya sa inyong long sleeve lace na red dress. Napatampal na lang siya sa noo nang mawala sa isipan niya na may hindi pa pala siya natatapos na gawin. Bigla niyang sinisi si Felix lalo na si Vincent dahil sa pag-aaksaya nito ng oras niya.
Sorry Hestia, nakalimutan ko na 2 araw na lang pala ang deadline nun. Sige, sabihin mo, sa Miyerkules ng hapon ko ipapadeliver sa eskwelahan niya. Okay po, sasabihin ko sa kanya ngayon. Georgina ended the call. Napagdesisyonan na lang niya na magmaneho patungo sa kanyang trabaho at isubsob ang sarili doon para mawala sa kanyang isipan ang binata, lalo na ang sinabi nito sa kanya. After 29 minutes ay nakarating na rin si Georgina sa gusali ng clothing line na pinagtatrabahuhan niya. Dumiretso siya sa kanyang tinatambayan at inabala ang sarili sa paglalagay ng mga sequins sa gown na kailangan niyang matapos ngayon dahil sa mga susunod na araw ay isusunod naman niya ang pinapagawa ni Mrs. Rodriguez as Mr. Locarno. May kasama naman siya sa paggawa ng gown. Kaya lang ay abala ang mga iyon sa party na ginanap kanina. Baka nga nagliliwaliw pa ang mga kasamahan niya sa trabaho roon. Hindi naman pwedeng istorbohin niya ang mga ito at baka sabihin sa kanya na ang killjoy niya masyado. Nag-stretch si Georgina ng katawan nang makaramdam siya ng pananakit sa kanyang braso at leeg. Ang kanyang puwet ay namamanhid na sa kauupo. Napatingin siya sa glass wall sa sewing room nila nang nakitang madaling araw na. Hindi niya namalayan ng oras dahil masyado siyang naiengganyo at abala sa pagdidisenyo ng gown. Hindi niya na napansin na madaling araw na pala siya natapos sa pangatlo niyang disenyo. Kaagad niyang inayos lahat ng gamit niya at saka na nag-decide na lumabas na. Habang naglalakad si Georgina sa hallway, nag-iisip siya kung paano siya makakaiwas kay Vincent kapag muli niya itong nakita. Ayaw na niyang makita ang doktor dahil sawa na siyang makitang nasasaktan siya ng paulit-ulit. Kailangan niyang itigil kung ano man ang nararamdaman niya para sa lalaki. Mas gusto na lang niyang abalahin ang sarili sa career niya kaysa sa love life. Masasaya pa ang buhay niya kapag walang lalaki na magpapasakit ng puso't ulo niya. Napatigil si Georgina sa paglalakad nang makitang may nakayukong lalaki na nakahilig sa sasakyan. Sino naman kaya ang hinintay nito? Nagkibit balikat na lang siya at agad na nagpaalam sa guard bago lumabas sa gusali. Lumapit kaagad si Georgina sa kanyang sasakyan na nakapark, malapit sa kinaroroonan ng lalaking nakahilig sa kotse. Akmang bubuksan na sana ang sasakyan nang biglang may humablot ng susi na hawak niya. Biglang kumalabog ang dibdib niya dahil sa kabang nararamdaman. Please don't hurt me. I'm just a poor woman. I'm begging you. Nanginginig ang boses niyang sabi dahil sa takot. Nararamdaman niyang nasa likuran niya lang iyon. Hindi siya lumilingon para makita ang mukha nito. Baka kasi maging bayolente ito kung mamukaan niya. No, Georgina, nagkakamali ka. Ako ito, si Vincent. Georgina sighed in relief nang marinig niya ang pamilyar na boses nito, pero agad naman siyang nakaramdam ng inis kung kaya't marahas siyang humarap. Hinampas niya ng dalang bag niya ang dibdib ng lalaking walang hiya. Umiwas naman si Vincent sa ginawa niya sa pamamagitan ng paghaharang nito ng 2 braso sa muka. Imbis na sa braso niya ito hampasin ng bag, ay sa tiyan niya ito pinunteriya. Naiinis siya sa lalaki. Ito lang pala ang humablot ng susi ng sasakyan niya. Tinakot pa siya. Georgina, stop it. Masakit. Nasasaktan na sabi ng doktor. Masasaktan ka talaga dahil tinakot mo ko. Hayop ka. Muntik na akong atakihin sa puso dahil sa'yo. Nanggagalaiting sabi ni Georgina. Unti-unti na ring humupa ang galit niya. Tumigil na rin siya sa kahahampas sa doktor. Kita niyang namumula ang braso nito at napapangiwi na sa sakit dahil sa ginawa niya pero wala siyang pakialam. Naiinis pa rin siya sa hinayupak na ito. Seryosong tiningnan ni Georgina si Vincent. Anong ginawa mo rito, Vincent, at anong kailangan mo? Ikaw ang kailangan ko, Georgina. Wala naman akong kakilala rito maliban kay Felix dahil ikaw naman ang rason kung bakit ako naparito. He sincerely said, while deeply looking into her eyes. She could see through his eyes the love, hope and determination he wanted her to see. Pero ayaw niya pa rin itong pagbigyan kahit may natitira pang pagmamahal sa kanyang puso. Hindi ganoon kadaling tanggapin ni Georgina ang kaharap.
Unang-una pa lang ay wala na siyang panghahawakan na karapatan na sa kanya si Vincent dahil ang kaharap niya ay may asawa na. Hindi siya isang baterya na kapag naubos na ang una nitong ginamit ay siya naman ang susunod. Parang ginagawa lang siyang reserba ng lalaki, kung kaya't ayaw na niyang makipagsapalaran pa. Ayaw niyang aminin sa sarili niya na ginagawa siyang pangalawa ni Vincent, pero yon ang nakikita niya. Malakas man ang fighting spirit niya, pero iba na itong sitwasyon. Bumuntong hininga si Georgina bago niya ito sinagot. Kung ako sa'yo ay tumigil ka na dahil wala ka namang mapapala kung sasabihin mo yan sa akin. Kasi wala na. Kahit sabihin ko sa'yong may natitira pang pagmamahal sa puso ko, wala na ring silbi yun. Sapat ng pinamukha mo sa akin na mas walang-wala ako kay Colleen. Nagpakasal na kayo kaya akuin mo ang responsibilidad mo bilang asawa niya. Natulala si Vincent sa sinabi niya. Nakita niyang bumuka ang bibig nito na parang may sasabihin sa kanya. Pero tinikom lang nito ang bibig niya sa huli. Dahil ako, tinuro ni Georgina ang kanyang sarili, ay magmumukha lang isang malanding babae na ipinipilit ang sarili sa'yo. Huwag mo na akong habulin pa dahil hindi ako mahinhin katulad niya, di ba? Kung kaya't please lang, ayoko nang makipag-ugnayan pa sa'yo. Nangingilid ang luha niya habang sinasabi iyon. Napansin niyang nasaktan ito sa sinabi niya. I know. Humina ang boses nito na ipinagtataka niya. Huli na nang malaman ko na lumabas na pala iyon sa bibig ko, Georgina. Hindi ko na nabawi agad ang mga nasabi ko sa'yo noon. Inaamin ko na nagkamali ako dahil pinagkumpara ko kayo ni Colleen. Patawarin mo ko. And yes, I was deeply in love with Colleen. Back then, Georgina, noong college pa lang kami ay nabihag niya ang puso ko. Pero may isang makulit at maingay na babae na nagsabi sa akin, gusto at mahal niya ako. Naputol ang sasabihin ng doktor dahil nakita nitong namumula siya sa sinabi nito. Hindi makapaniwala si Georgina nang maalala pa pala nito ang sinabi niya noong una silang nagkita. Nahihiya siya dahil narinig pala nito ang sinabi niya. That time, I knew to myself that this girl in front of me will be the source of my happiness. And I knew back then that I love you, Georgina. Napapikit siya nang hinaplos nito ang pisngi niya. Huwag kang selfish, Vincent, dahil masasaktan si Colleen. Pinapamukha mo sa akin at sa lahat na pangalawa lang ako sa buhay mo. Mapiit niyang sabi bago niya binawi ang susi ng sasakyan niya sa kamay nito. Mabilis na pumasok sa loob ng kotse si Georgina, pero napaawang ang kanyang bibig nang makitang nakapasok si Vincent sa loob ng sinasakyan niya. Nakangising nakatingin ito sa kanya. Vincent, seryoso niyang sabi sa pangalan nito. Baba. Hindi ito nagpatinag sa sinabi niya. Bagkos ay nag-seatbelt pa ang hinayupak. Paulit-ulit niyang sinasabing bumaba na ito, pero parang wala itong naririnig. Sumigaw ulit siya. Ngunit humilig pa ito sa bintana ng sinasakyan niya. Napasabunot na lang siya sa buhok niya dahil sa inis, dahil sa katigasan ng ulo nito. Bumaba ka na, please lang, at sumasakit na ang ulo ko dahil sa'yo. Gusto ko nang matulog, alam mo ba yun? Walang kaganaganang sabi niya sa doktor. Nauubos na ang enerhiya niya sa kasisigaw sa lalaki. Fine. Sukong sabi nito na ipinagpapasalamat niya. Pero ako ang magmamaneho sa'yo pa uwi. Akamang aangal na sana siya sa sinabi nito nang hinarang nito ang forefinger nito sa bibig niya para hindi na siya makapagsalita. Huwag ka nang umangal dyan dahil baka mapahama ka. Alam kong pagod ka sa trabaho mo dahil 6 na oras na akong naghihintay sa'yo sa labas ng gusaling yan. Tinuro nito ang gusali ng clothing line na tinatrabahuhan niya. Napakunot ang noo niya sa sinabi nito nang naalalang may nakita siyang lalaking nakayuko at nakahilig sa sakyan noong inaayos niya ang dress ng isa niyang kliyente. Ibig sabihin ikaw yung kanina? She asked. Tumango ito sa kanya. Sige na, ihahatid na kita para makapagpahinga ka na. Okay. Lumabas ng kotse si Vincent samantalang umupo siya sa dating inuupuan nito. Vincent sat on the driver's seat.
Sumandal siya sa bintana at hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya ng dahil sa pagod. Napangiti si Vincent nang makitang nakaawang ang bibig ni Georgina habang natutulog. Mas lalong gumaganda ang dalaga sa paningin niya. Kung tutuusin pa nga, ay mas lalong gumanda ito, lalo na nang tumira ito dito sa England. Kung alam lang nito na siya ang gumawa ng paraan para magkita silang dalawa roon sa klinik ni Felix na kaibigan niya. Humingi kasi siya ng pabor kay Felix na magpagawa ko ng suit para makausap niya ito. Mayroon ng susuotin na suit ang kaibigan niya sa event at ginamit lang nila ang palusot na magpapagawa ito ng suit. Nagpahuli siya ng dating para hindi kahinahinala na sinet up nilang dalawa si Georgina. Natatawa na lang siya nang maalala niya ang pinag-uusapan nilang dalawa ng kaibigan niya. Bakit magpapanggap pa ako na nagpapagawa ako ng susuotin ko sa event kung mayroon ako, Vincent? Felix hissed at him. Iyon lang ang paraan para magkausap kami ni Georgina, sabi niya sa kaibigan. Napasimangot ito sa sinabi niya. Ang sabihin mo na totorpe ka lang. Iyan ang napapala ng mga taong torpe. Walang maisip na ibang paraan kung hindi iyan lang. O sige, kung iyan ang naisip mo ay papayag na ako. Pinabalaan kita. Sa susunod na saktan mo na naman ang kaibigan ko, ay pasensyahan na lang tayo pare. Hindi ako magdadalawang isip na saksakin ka ng maraming karayom na ginagamit sa acupuncture. Ilalagay ko yan sa iba't ibang parte mo para hindi ka na makakalakad o di kaya'y buong katawan mo na lang. Napailing na lang si Vincent nang maalala niya ang pinag-uusapan nila ni Felix. Pinagpatuloy ni Vincent ang pagmamaneho patungo sa bahay niya. Hindi naman kasi niya alam kung saan nakatira si Georgina, kung kaya't sa bahay na lang niya ito dadalhin. Tansya niya rito ay para rin makausap ang dalaga ng mabuti. Gusto niyang magkaliw na walan sila. Kailangan niyang makaisip ng paraan para makuha ang loob ng dalaga. Hindi siya papayag na mawala ito sa kanya. Anong silbi ng pagiging doktor niya kung hindi naman niya kayang hilumin ang sakit na naidulot niya sa dalaga? Nagising si Georgina nang maamoy ang mabangong aroma ng tsaa at masarap na amoy ng ulam. Kaagad siyang napahawak sa kanyang tiyan na kumakalam na, kung kaya't lumabas siya sa silid na pinagtulugan niya. Ang nasa isip lang niya ngayon ay kumain dahil kagabi pa siya hindi kumakain. Tinapos niya pa kasi ang pangatlong gown. Napakunot ang noo ni Georgina nang makitang iba ang disenyo ng apartment niya. May tinawagan ba siya para mag-ayos nito? Nagkibit balikat na lang siya at pumasok sa kusina. Napatingin siya sa harap niya na may tsaa na. Kaagad naman niya itong ininom. Good morning, mahal ko. How was your sleep? Napabuka siya ng kanyang iniinom na tsaa. Nanlalaki ang mga mata niya habang nakatingin sa lalaking nasa harapan niya ngayon. Paano? Bakit ka nandito sa apartment ko, Vincent? Naguguluhang tanong niya sa lalaki. He smirked at her. As far as I know, ay apartment ko ito. Ibig sabihin ay hindi ito sayo. Bahagyang napaatras si Georgina nang yumuko ito papalapit sa mukha niya. Umiwas siya ng tingin at nilibot na lang ang tingin niya sa paligid. Napagtanto niya na hindi nga niya iyon apartment. Bahagya niyang itinulak ang mukha nito papalayo dahil naiilang na siya dahil ang lapit na naman ito sa kanya. Natatawang lumayo naman sa kanya si Vincent at saka siya nito pinaghain ng pagkain sa mesa. Here's your breakfast, mahal ko. Sana ay magustuhan mo yan. Nakangiting sabi nito sa kanya. Tinanggap naman niya ito dahil kumakalam na talaga ang kanyang sikmura. Nagsimula na rin silang kumaing dalawa ng tahimik. Ngayon, hindi na alam ni Georgina kung papaano niya pa maiiwasan si Vincent dahil masyado itong porsigido na makuha ang loob niya. Hindi rin niya alam kung papaano na siya iiwas para hindi mahulog ang puso niya sa doktor kung ganito ito palagi sa kanya. Sa totoo lang ay nasasayahan siya ngayon dahil pinapahalagahan na siya nito. Idagdag pa na masyado itong sweet sa kanya. Ngunit nangangamba pa rin siya na baka isang araw ay bigla na lang siya nitong paasahin pa sa wala. Huminga siya ng malalim pagkatapos ilapag ang hawak niyang kobyerto sa kanyang pinggan. Seryosong tiningnan niya si Vincent na ikinatigil nito. Magkalinawanan nga tayo.
Di ba may asawa ka na? Bakit hindi mo na lang ako hayaan na... Napatigil siya nang marinig ang pamilyar na tunog ng kanyang cellphone. Iisa lang ang tumatawag sa kanya ng ganito kaaga. Bigla siyang nakaramdam ng saya dahil makakausap na naman niya si Max, ang pinakagwapo niyang kliyente. "Where's my bag, Vincent?" Kahit na nagtataka ang doktor sa ikinilos niya, ay itinuro pa rin ito kung saan nakalagay ang bag niya. Mabilis siyang tumayo para pumunta sa sala at mabilis na nakita ang bag na nasa center table. Kaagad niyang kinalkal ang bag niya at sinagot ang tawag. Umupo siya sa couch at nakipag-usap sa kanyang kaibigang kliyente. Masaya niyang ikinuwento ang lahat kay Max, pati na ang nangyayari sa kanya kahapon. Except about Vincent, of course. Napakunot naman ang noo ni Vincent dahil hindi pa rin bumabalik ang dalaga sa kusina simula nung umalis ito. Nag-decide siyang iligpit na lang ang pinagkainan nila at kaagad na nagtungo sa sala. Napasimangot siya nang marinig niya ang malambing na boses nito habang may kausap sa cellphone. Lumapit si Vincent kung nasaan ang dalaga at umupo sa tabi nito. Dahil sa kuryosidad niya ay inilapit niya ang kanyang tenga sa cellphone nito para malaman niya kung sino ang kausap. Napatiimbagang siya nang marinig niya ang boses ng isang lalaki. Napansin naman ni Georgina ang ginagawa niyang pakikinig. "Ano ba, Vincent? Kita mo nang may kausap ako dito." Napangiwi siya nang malakas niyang itulak siya palayo nito. Nahulog tuloy siya sa sahig. "Mahal ko naman, sino ba yung kausap mo?" Imbis na sagutin siya ni Georgina ay inirapan lang siya nito. Itunuloy pa rin ng dalaga ang pakikipag-usap sa kung sino mang kutong lupang lalaking iyan. Patabog siyang umupo sa tabi nito. At napasimangot nang hindi pa rin siya pinapansin ng dalaga dahil abara pa rin ito sa pakikipag-usap. "Mahal ko, manood kaya tayo ng movie o di kaya'y mag-date tayo?" Alok niya kay Georgina. "Tumahimik ka, Vincent, ang kulit mo." Sita nito sa kanya. Marahas siyang tumayo sa inuupuan niya para pansinin siya nito pero wala pa rin. He stamped his foot as if it could make her pay attention to him. Pero wala pa rin. Ang atensyon nito ay wala pa rin sa kanya. Kinuha niya ang magazine sa ibaba ng mesa niya at pabagsak nilalagay sa center table. Kada buklat niya ng pahina ay napupunit dahil sa inis niya sa dalaga. Gusto niyang magmura dahil sa inis. "Sige, huwag mo akong pansinin. Makita ko lang yung lalaking yan ay humanda siya sa akin." Padabog siyang umalis sa sala at umakyat sa hagdan. "Hoy, anong nangyayari sa'yo?" Narinig niyang sigaw nito sa kanya sa baba. "Wala." Pabalik na sabi niya sa dalaga at pabalik niyang isinara ang pintuan ng kanyang kwarto. Ngayon pa siya nito tatanungin kung anong nangyayari sa kanya. Nagagalit siya dahil wala sa kanya ang atensyon nito. At mas nayayamot siya ngayon sa kausap nito na Tunog Candy ang pangalan. Humanda talaga iyon sa kanya. Hindi na lang pinansin ni Georgina ang binubulong-bulong ni Vincent na umupo sa tabi niya. Hindi nga niya alam kung ano ang problema ng lalaki. Mukhang maganda naman ang mood nito kanina. Ipinagpatuloy na lang niya ang pakikipag-usap sa kliyente niya na naging kaibigan na niya. Napatigil siya sa pakikipag-usap kay Maxrel nang bigla na lang nagdabog si Vincent. "Sige, huwag mo akong pansinin. Makita ko lang yung lalaki yan ay humanda siya sa akin." Padabog itong umalis sa sala at umakyat ng hagdan. Naguguluhang napatingin si Georgina sa papalayong doktor. Nagdadabog pa ito habang pumapanhik sa hagdan. Pabalya pa nitong isinara ang pinto ng silid nito. Napakamot na lang siya sa kanyang ulo. Kanina pa talaga siya nagtataka sa inaasta ng lalaki. Bigla na lang kasing bumubulong-bulong sa tabi niya o di kaya ay puno ng disgusto na binubuklat ang magazine sa ibabaw ng center table. Napailing na lang si Georgina sa kawirduhan ni Vincent at ipinagpatuloy na lang niya ang pagkipag-usap kay Maxrel. Mas masaya pang kausap si Max kaysa sa manhid na doktor. Giit niya, wala naman masamang makipag-usap sa ibang lalaki dahil wala naman siyang boyfriend. Wala naman ding magagalit sa kanya. Napanguso na lang siya nang magpaalam na si Max sa kanya dahil may gagawin pa ito. Nagpasya na lang siya na umalis na ngayong umaga sa bahay ni Vincent dahil may dapat pa siyang tapusing gown. Umakyat si Georgina para magpaalam sa doktor.
Sa gitnaan ng pag-akyat niya sa hagdan ay natigil siya nang marinig niya ang pagbukas ng pintuan ng unang kwarto. Natigilan siya nang makita ang lumabas sa pintuan. It was Colleen. May ngiting mapang-uyam sa mukha nito. "Oh, the mistress is here." May himig ng pang-iinsulto ang boses ng doktora para sa kanya. Hindi ko alam na nagdadala pala si Vincent ng ibang babae dito sa tinutulayan niya. Napataas ang kilay ni Georgina dahil sinabi nito. Lumapit siya rito saka ngumisi sa doktora. Nakita niya ang unti-unting pagpawi ng ngiti sa labi nito dahil sa tapang na ipinapamalas niya. Hindi ko rin akalaing nandito ka pa rin pala, the forgotten wife, at isa pa, nakikita ko na isa ka na lang display ng asawa mo. Nakita ni Georgina na nasaktan ang doktora sa sinabi niya. Napailing siya. She then walked slowly and gracefully down the stairs. Nilingon niya muli ang asawa ng lalaking gumagambala sa buhay niya ngayon. Akalain mo yun? Sinong mag-aakala na si Doktora Colleen na kilalang doktora sa Pilipinas ay isa palang trophy wife? Kawawa ka naman. Mapang-asar niyang sabi na ikinapula ng mukha nito. Sino ba ito para husgahan siya? Ang malanghel na muka at bait-baita na doktora ay isa naman palang plastic. Alam niyang alam nito na si Vince ang naghahabol sa kanya, na siya ang ginagambala ng lalaki. How could you? Nang gagalaiting sigaw ni Colleen sa kanya na ikinatawa niya. Iyan lang ba ang masasabi mo, Doktora Colleen? Kasi ako marami pa. Napatigil na lang siya sa pagtataray sa doktora nang marinig niya ang boses ni Vincent na nasa likuran na niya. Paano yun nangyari? Akala niya ay nasa taas ito. Sa bagay, masyadong malaki ang bahay nito kaya paniguradong may dinaanan ito bukod sa grand staircase. What are you doing here, Colleen? And where's your boyfriend? Bakit nanggugulo ka na naman? Galit na tanong ni Vincent sa asawa. Boyfriend? He isn't my boyfriend. And you know that, Vincent? You are my husband and I've never cheated on you. Nilingon ni Georgina si Vincent at tinaasan ng kilay. You lied to me. You are unbelievable. She shook her head. Unahin mong problemahin ang asawa mo, Vincent, at huwag ako. Nilampasan ni Georgina si Vincent at tuloy-tuloy na pumasok sa kwarto para kuhanin ang sapatos niya. Napailing-iling na lang si Georgina na hanggang ngayon ay naririnig pa rin ang kadadakdak ni Colleen. Nang bumaba siya ay napakunot ang noo niya sa nadatnan niya sa sala. Nakita niyang nakaupo paharap si Colleen sa kandungan ni Vincent. Samantalang ang lalaki naman ay parang gustong-gustong halik-halikan ng asawa sa liig. Napaismid na lang siya sa ginagawa ng dalawa. Wala na siyang pakialam kung saan pa umabot ang mga ito. Ang gusto niya lang ay umuwi na at ipagpatuloy ang paggawa niya ng mga gown. Nag-decide siyang tawagan si Max para magpasundo. Hello, Maxrel? Pwede mo ba akong sunduin dito sa... Tiningnan niya si Vincent na nakasakandungan pa rin ng asawa. Vincent, saan nga itong bahay mo? Nagulat si Georgina nang biglang itinulak ni Vincent si Colleen. Napasalampak ito sa sahig. Mabuti nga sa doktorang iyan. Nakita niya sa mga mata ni Vincent ang takot habang nakatingin sa kanya. Gusto niyang matawa sa reaksyon nito. Oh, ituloy ninyo ang ginagawa niyo. Wala naman akong pakialam kung saan kayo umabot. Sagutin mo lang ang tanong ko. Wag na nga, ipagpatuloy niyo na lang yan. Natatawang sabi niya. Hindi na niya hinintay na makasagot ito dahil lumabas na siya sa tinutuluyan ng lalaki. Gagawa na lang siya ng paraan para matukoy ang lugar para masundo siya ni Maxrel. Mabilis niyang nalaman kung nasaan dahil may nakasalubong siyang ginang. Mabilis niya namang sinabi kay Maxrel ang lugar. Kalahating minuto lang ang lumipas nang makita niya ni Georgina ang paparating na sasakyan ng lalaki. She sighed in relief nang makita ang sasakyan nito na patungo sa direksyon niya. Nang nasa tapat na niya ang sasakyan ay lumabas ang kanina pa niyang hinihintay na kaibigan. Nagulat siya nang bigla siyang niyakap nito.